bigyan ako ng Diyos ng kalusugan, no? Kasi kahapon at masama yung aking pakiramdam. At ngayong gabi, ngayong maga, ay meron tayong tagapagsalita. No? Kaya salamat sa Panginoon. At binigyan ako ng Diyos muli ng kalakasan. No? Kaya dapat nga hindi ako makaating ngayong maga kasi parang hindi na ako makabangon. Praise God sa prayer. At mayroon akong iniinom na pampalakas. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kung magtanong kayo, tanong nyo lang kay Sister Rose. So, ano yung pampalakas. Amen. Yan po, no? Tawagin na po natin si Brother JB. Siya pang bibigay sa atin ng salita ng Panginoon. Amen. Magandang umaga po muli sa atin lahat. Are you happy this morning? Amen? Salamat po sa Panginoon na tayo po muli sama-sama sa ating pananambahan. Amen? And we believe that Sunday is the Lord's Day. Amen? At salamat po. At pati pag-pray ang ating pastor sa kanyang kalusugan. At salamat po, no? May mga pampalakas. Amen? At ako din po, meron din pampalakas. Tanungin niyo lang po si Sister Giselle. Si Joka meron din eh. Si Iyo na lang wala. Yung sa kanya pampatulog. Amen. So, salamat po. Tayo po ay buksan natin ating Biblia. It's a great privilege na muli po makapag-share ng salita ng Diyos. No? Bira lang po na makapag-preach ang Sunday morning. Amen. Maliban lang ang pastor po natin ay sa ibang church. Amen. But it's a great blessing makapag-share po ngayong umaga. At buksan po natin ating Biblia, Psalms 128, verse 1 to 6. Tayo po ito may lahat. Basahin po natin ang salita nito pong Psalms 128, verse 1 to 6. Say amen, kung nakita niyo na po. Amen. Verse number 1, sabi po dito, Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thine house. Thy children are like olive plants round about thy table. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Verse 6, Yet thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. So the title of the message this morning, The Blessed People. Amen? The Blessed People. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na dinala niyo po kami sa bahay-sambahan upang purihin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa isang linggo na pag-iingat niyo po sa amin. And this is the right time para po purihin po kayo, pasalamatan, sambahin, Panginoon, sa mga dakilang bagay na ginawa niyo po sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa mga anak po ninyo nandito na nakasama po namin sa pananambahan, sa mga bisita. Salamat po. At ganoon din po sa mga kasama po namin sa live stream, bagamat sila yung nasa malayong lugar. Ngunit salamat po na nakarating po sa kanila ang inyong mga salita, Panginoon. Gamitin niyo po ang mensahe na ito upang kami po ay ma-encourage sa magpatuloy at ma-encourage po kami, makita po namin that being a son of God, being a child of God, we are already blessed, Panginoon. Kaya salamat po na kami po nakakilala po sa inyo. At sino man pong discouraged dito, Panginoon, padala niyo po ng encouragement at ng hina spiritual, kayo po magpadala, Panginoon, through this message, Panginoon. Patawad po sa nagawa namin kasalanan, ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makopo na po tayo, who is really blessed. Sino ba talaga ang tunay na pinagpala? Amen? Pinagpala. No? Many people think blessing is measured by money, fame, or power. Amen? Sa mundo po,
no? Sinusukat nila yung pagpapala ng isang tao kung siya ay mayroong pera. Amen? Kung siya ba ay sikat, kung siya ba ay mayroong kapangyarihan. Amen? Kung magkano yung kanyang saving sa bangko. Amen? Kung ano ang kanyang educational educational attainment, naging successful ba ang kanyang business. Amen? So, sa mundo po, ganyan po nila sukatin ang blessing. Amen? Ganyan nila sukatin ang blessed people. But in the Bible, gives us a different standard of true blessing. Amen? Pinapakita po ng salita ng Diyos na iba kung paano sukatin ng Diyos ang pagpapala ng isang tao. Amen? Kaya nga po bilang anak ng Diyos, naniniwala po ko na lahat po tayo tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas. Kung ikaw'y tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas, pwede bang sumigaw ng Amen? Amen. No po? At bilang anak ng Diyos, ay dapat hindi tayo maawa sa ating sarili. Because we are already blessed. At sinabi po yan ni Apostle Pablo in Ephesians chapter 1, in-encourage niya ang mga taga-Ephesus na bilang isang anak ng Diyos, na wag po tayong maawa sa ating sarili. Amen? Minsan naawa tayo sa sarili po natin. No? Bakit ako walang ganito? Bakit hindi ganito yung aking pamilya? Bakit wala akong ganitong material na mga bagay? At in-encourage po ni Apostle Pablo ang mga taga-Epeso na bilang isang anak ng Diyos, we are already blessed. In Ephesians chapter 1 verse 3, ano po sabi? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen? At salamat po yung blessing na meron tayo ay blessing na hindi po kayang bilhin ng pera. At unang-una pong natanggap nating pagpapala na hindi kayang bilhin ng pera, yung kaligtasan nating natanggap mula sa Panginoon. Are you glad na pag dumating po sa ating tinatawag na kamatayan, we are 100% sure tayo po'y pupunta sa langit. Amen? Kaya nga, pag tayo po ay namatay, ang panalangin natin ay nasa langit na. Hindi sumalangit nawa. Amen? Amen? Madalas na marinig natin, sumalangit nawa ang kaluluwa ni... Kasi po, ang paniniwala nila na ang kaluluwa ng tao kapag namatay, ay dadaan muna sa purgatorio. At doon sa purgatorio ay lilinisin muna yung kanilang kaluluwa. Amen? Amen. Di tayo naniniwala sa purgatorio. Amen? Naniniwala tayo sa purga. Amen? Pero sa purgatorio, di tayo naniniwala. Amen? Kagaya ng isang asawa, sabi niya, Father, ilang panalangin pa ba ang dapat gawin para ang aking asawang lalaki ay masabi kong nasa langit na? Kasi nakailang prayer na. Si Father, siyempre, kada prayer, mayroong bayad. Ngayon, sabi ni Father, konting prayer na lang. Ang iyong asawa ay nasa langit na. Bakit po? Ang isang paa niya ay nasa langit na. Isang paa na lang ang hindi nakakapunta. Sabi ng asawa, Father, hinto ko na po ang panalangin. Sabi ni Father, bakit naman? Konting panalangin na lang yung asawa mo nasa langit na. Sabi niyo po, yung asawa ko, isang paa niya ay nasa langit na. Yung asawa ko po ay pilay. No? Pilay po yung asawa ko, kaya niniwala po ako na ang asawa ko ay nasa langit na. Pero tayo po, di na po tayong kailangang ipanalangin ang patay dahil habang buhay pa lang ay sinisigurado na po natin na yan ay ligtas na. Amen? Sabi na Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. And we believe that our salvation ay hindi po nawawala. Amen? John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my
hand. Hawak tayo ng Diyos Ama, hawak tayo ng Diyos Anak, hawak po, at tayo po'y sinelyuhan ng banal na Espiritu. We believe that our salvation ay hindi po nawawala. And praise God, yan po ang isang pagpapala na natanggap natin sa Panginoon na walang bayad. Hindi kayang bayaran ng pera. Romans 6:23, but the gift of God is eternal life. Praise God, binigyan tayo ng salvation. Binigyan tayo ng salita ng Diyos. Scripture. Binigyan tayo ng sanctuary. Binigyan tayo ng church. Yan po yung mga blessing na hindi kayang bilihin ng pera. Amen? Amen. Kaya nga po, pag-uusapan natin ngayong umaga, who is really blessed? Sino ba talaga ang tunay na pinagpala? Amen? Dahil sa mundo, sinusukat ang pagpapala kung gaano karaming possession, kayamanan meron ka. Amen? Pero tignan po natin sa salita ng Diyos. Amen? Kung sino ang tunay na pinagpala. Amen? Amen. Una-una po, number 1, blessing is not just earthly riches. Amen? Blessing is not just earthly riches. Ang pagpapala ay hindi lamang po mga bagay, mga kayamanan dito sa lupa. Amen? Maganda po na magkaroon tayo ng mga material na mga bagay. Maganda po na magkaroon tayo ng sariling bahay. Magkaroon tayo ng magandang cellphone, mga sasakyan. Pero tandaan po natin, blessing is not just in earthly riches. Amen? No po? At isang example po natin diyan ay si Solomon. Na nagsasabi ng wealth na kanyang natanggap, na kanyang naranasan, ay hindi talaga niya tunay na nagbigay sa kanya ng tunay na kagalakan. Amen? Tingnan po natin kung gaano karami ang wealth, kayamanan na meron si Solomon. 1 Kings chapter 10. Tingnan po natin, 1 Kings chapter number 10, verse number 23. Ano po sabi ni Solomon? 1 Kings chapter 10, verse number 23. Sabi po dito, so King Solomon exceeded all the kings of the earth for riches and for wisdom. Amen? Nakita niyo po, 1 Kings chapter 10, verse number 23. Amen? Siya ang pinaka mataas sa lahat ng mga hari, exceeded all the kings of the earth. Amen? And all the kings of the earth for riches and for wisdom. And all the earth sought to Solomon to hear his wisdom, which God had put in his heart. No, lahat ng mga hari sa mundo lumalapit kay Solomon. Bumibisita kay Solomon para humingi ng wisdom, makarinig ng wisdom. Amen? Ganun po kayaman, ganun po katalino si Solomon. Tinampa po natin sa Ecclesiastes chapter number 1. No? Ecclesiastes chapter number 1. Ecclesiastes chapter number 1. Verse number, chapter 2. Verse, kuha lang po tayo dito ng ilang verse. Pero sa chapter 2, pinakita ni Solomon dyan kung gaano karami yung kanyang kayamanan. Amen? Verse number 7 muna. Verse number 7, sabi, I got me servants and maidens, and had servants born in my house. Also I had great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me. Amen? Great possessions. Verse number 9, so I was great
and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. Amen? Grabe yung kayamanan na meron si Solomon. Siguro wala pa pong tatalo hanggang sa panahon natin yung kayamanan na meron si Solomon. No? Imagine nyo po, barko-barko naghahatid sa kanya ng ginto. Amen? Amen. The kings and nation admired him. Pero nakalungkot mga kapatid, because of riches, because of money. Amen? Si Solomon po ay napalayo sa Panginoon. His heart was turned away from God. 1 Kings chapter 11, verse number 4. Ano po sabi? 1 Kings chapter 11, verse number 4. For it came to pass when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. Amen. Naranasan ni Solomon yung maraming possession. Naranasan ni Solomon yung pleasure. Naranasan ni Solomon yung power. Amen. Naranasan niya yung pleasure. Bili mo, ilan yung kanyang asawa? 700 wives and 300 concubines. Amen? Naranasan niya lahat ng pleasure, lahat ng possession, power. Amen? Ngunit ang mga bagay na ito ang naging dahilan, siya ay napalayo sa Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, mga kapatid, dapat every time na tayo pinagpapala ng Diyos, materially, dapat hindi tayo lumalayo sa kalooban ng Diyos. The more tayong pinagpapala ng Diyos, dapat the more tayong nagiging matapat sa Panginoon. Amen? But sad to say, dito po kay Solomon, dahil po sa kayamanan, dahil sa mga pleasure, power, iyan naging dahilan na mapalayo siya sa kalooban ng Diyos. As sinabi niya po sa Ecclesiastes chapter 1, amen? Balik po tayo sa Ecclesiastes chapter 1. Tiningnan niya ang lahat ng mga bagay na ito. Na-realize niya lahat ng mga bagay na ito. Sabi po niya, Ecclesiastes chapter 1, verse number 1, the words of preacher, the son of David, king in Jerusalem. Ano po sabi niya? Vanity of vanities. Saith the preacher. Vanities of vanities. All is vanity. Ano sabi ni Solomon? Vanity. Pag sinabi pong vanity means meaningless. Pag sinabi pong vanity means empty. No, imagine niyo po, kompleto siya sa lahat ng bagay. Kompleto siya kung ano man yung gusto niya, nakukuha niya. Pero sabi niya, vanity. Empty. Amen? Meaningless. Amen? Kaya nga po, napagtanto ni Solomon na ang buhay natin dito sa mundo, hindi lamang po tayo nabubuhay because of material things. Not because of possession or power. Napagtanto ni Solomon, ano sabi po niya? Ecclesiastes chapter 12, verse number 13, ano po sabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. Sabi niya, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Amen? Ang sabi ni Solomon, napagtanto ko, naranasan ko lahat ng pleasure, naranasan ko lahat ng possession, naranasan ko ang yung power, pero hindi yan ang nagbigay sa akin ng tunay na kagalakan. Hindi yan ang nagbigay sa akin ng tunay na satisfaction. At napagtanto ni Solomon, ang tanging dapat gawin lang natin is to fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men. Yan po ang tunay na pinagpala. Amen? Riches without God leads to emptiness. Hindi po tayo sinasabi na masama ang yumaman. Amen? Amen. Sino dito gustong yumaman? Oh, nakataas agad yung iba. Ayun, siyempre. Dalawang kamay pa. Pero,
Wala pong masama. Amen? Pero yung masama, riches without God leads to emptiness. Yung ikaw ay sumasagana at habang sa iyong pananagana ay napapalayo ka sa Panginoon. Amen? Amen? At kapag tayo sumagana na, tandaan po natin, marami pong temptation. Amen? Na dati na wala ka namang pera, nananatili ka lang sa bahay. Amen? Kasi wala kang pamasahe. Amen? Papuntang mall, papunta sa pasyalan. Pero nagkaroon ka ng pera, nag-iisip ka na, saan kaya magandang pumunta ngayon? Saan kaya maganda kumain ngayon? Sana naman isipin mo, sino kaya pwede kong isama? Yun. At nasa lubong mo si Brother AJ. Halika, mag-inasal tayo. Amen? Ano po? Ano po sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10? Hindi pa masama magkaroon ng pera. Amen? Lahat tayo kailangan ng pera. Amen? Ano po yung masama? 1 Timothy 6:10. Basahin po natin. Ready, read. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Amen? Ang masama, dahil sa pera, nawala ka na sa Panginoon. Amen? Dahil sa pera, dahil sumagana na yung blessing, nawala ka na sa ministry. Amen? Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Verse number 17. Anong paalala ni Apostle Paul kay Timothy? Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Isang danger kapag tayo'y sumagana na, amen, at hindi tayo naging maingat, ay darating yung time na tayo'y baka magmalaki. Magmayabang, amen. Sabihin natin ang mga bagay nito because of me. Kagaya nung nirebuke ng Panginoon ng mga Israelites, no, nagmataas sila, nakalimutan nila that it is God who giveth wealth and power. Amen. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. In the living God. Lord, salamat po sa blessing na binigay mo, pero hindi po ako nagtitiwala dito. Ako po nagtitiwala pa rin na itong pagpapala na ito ay galing sa iyo. Anytime pwede mawala ito. Amen? Pero kayo po ay kailanman ay hindi mawawala. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man, in princes. Amen? Tandaan po natin, nandiyan po yung mga Bible character, amen, na kung saan sila ay lumalakad sa Panginoon, na habang lumalakad sila sa Panginoon, at the same time, pinagpapala din sila ng Diyos. Amen? Sabi nga ni David, simula ako'y bata pa hanggang ako'y tumanda, wala akong nakitang anak ng Diyos na pinabayaan at namamalimos ng tinapay. Amen? Tingnan po natin si Abraham, a very wealthy person, but walk with God. Genesis chapter 13 verse 2. Ano po sabi ng Genesis chapter 13 verse 2? And Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. Ibig sabihin po, pwede kang pasaganayin ng Panginoon materially. Amen? At the same time, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Hindi mo kailangan lumayo sa kalooban ng Diyos para ikaw ay i-bless. Amen? Nandiyan po si Job in Job chapter 1 verse 3. Job chapter 1 verse 3. Ito po yung mga tapat
na lingkod ng Diyos. Nagpapakita kung tayo mananatiling tapat sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Job chapter 1 verse 3, his substance was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke oxen, and 500 she-asses, and very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Amen? Ito yung mga taong habang sila'y lumalakad sa Panginoon, amen, sila ay pinagpapala ng Diyos. Kaya wag kang mag-quit sa iyong pananambahan. Wag kang mag-quit sa iyong panalangin sa Panginoon. Wag kang mag-quit sa pagsosoul winning. Diyan ka i-bless ng Panginoon. No? In Proverbs chapter 11 verse 30, di ba po? The fruit of the righteous is the tree of life, and he that winneth souls is wise. Ano po sabi sa verse 31? The Lord will recompense the righteous. Behold, the righteous shall be recompensed in all the earth. Ano word na recompense? Babayaran ka ng Diyos. Amen? May reward ang Panginoon. Amen? Kaya nga po, number 1 po natin, blessing is not just in earthly riches. Pangalawa po, blessings is not in storing riches. Amen? Ang pagpapala ay hindi lamang sa pag-iimbak ng mga kayamanan. Amen? Tingnan po natin sa Luke chapter number 12. Luke chapter number 12. Isang story na kinuwento ng Panginoong Jesucristo, amen? About the rich man. Amen? Mayaman, pero tinawag ng Panginoon na fool. Amen? Fool. Amen? Pag sabing fool, mangmang. Amen? Luke chapter 12, verse number 16. Ano sabi po dito? And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. May isang mayaman na kung saan yung kanyang lupain ay nagbunga ng maraming harvest. Amen? Kumbaga sa panahon natin, itong business ng isang mayaman ay talagang lumago. Amen? At sabi niya po, verse 17, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Amen? Hindi niya na alam kung ano yung kanyang gagawin. What shall I do? Saan ko na ilalagay itong aking mga bunga? Ano sabi po sa verse 18? And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. Amen? Magpapatayo ulit ako ng mas malaking barns, mas malaking kamalig, at doon ko ilalagay ang aking mga blessing, mga goods. Amen? Verse 19, and I will say to my soul, soul, thou hast much good laid up for many years. Amen? Kinakausap niya ng kanyang sarili. Amen? Yan mahirap pag maraming pera. Amen? Kakausapin mo na yung sarili mo. Sabi niya, take thine ease, eat, drink, and be merry. Uminom ka na lang, kumain, at magpakasaya. Wow, amen. Siguro kung kasama ka dito, kaya lang, itong mayamang ito ay solo lang siya. Oo. Amen? But God said unto him, thou fool. Amen? This night thy soul shall be required of thee. Then whose
shall those things be which thou hast provided. Sabi ng Panginoon, O fool, di mo ba alam ngayong gabi, mamamatay ka na? Sino makikinabang ng iyong mga pinag-ipunan? Amen? Amen. Verse 21, So is he that layeth up treasure for himself, is not rich toward God. Amen? Ano makikita po natin sa mayamang ito? The rich fool. Una-una po, the rich fool planned only for himself. Planned only for himself. Yung kanyang kayamanan ay para lang sa kanyang sarili. Amen? Amen. Tandaan po natin, kaya minsan po tayo'y pinapasagana ng Panginoon, dinadagdagan ng Panginoon, hindi lamang po para sa ating sarili, but to be a channel of blessing to others. Ika'y gamitin ng Panginoon na maging channel of blessing. Hindi para solohin, hindi para sarilinin. Amen? Itong mayamang ito, ang kanyang pag-iisip ay para lang sa kanyang sarili. Amen? Wala siyang plano para sa iba. Amen? Wala siyang plano para sa gawain ng Diyos. Amen? Sobrang blessing ko ngayon Ano kaya ang kailangan sa church? Amen? Ikot-ikot ka sa church. Walang pinto. Yan. Mag-pray natin yan. Parang nainitan ako Mukhang kailangan ng aircon dito Amen? Amen? Parang yung jeep na pula, lagi na nila tinutulak Amen? Kagabi, nagtulak na naman. Kaya mga men, lagi nagtutulak. Ng jeep hindi iba. Amen? No po? Ibig sabihin, itong mayamang ito, wala man lang siyang yung blessing na tanggap niya na sobra-sobra, wala man lang siya. Saan ko ba? Ano bang sino mga pwede ko matulungan? Amen? Baka pwede naman nating pamerendahin yung mga soul winner. Amen. No, lakas ang amen naman soul winning. Amen. I-treat naman natin sila sa manginasal. Yung nakasampung solson hindi yung sa mama lang. Sabi ko sa mga soul winning kahapon, yung mga walang solson, isang tinapay lang. Amen. Itong mayamang ito, wala siyang pag-iisip para sa gawain ng Panginoon. Wala siyang pag-iisip para magamit ng Panginoon. At tinuturo po ng story na ito ng Panginoong Kristo, kapag tayo po ay pinasagana ng Panginoon, hindi lang para ipunin yan, kundi yan ay ibigay. Yan, sabi ng Book of Proverbs, diba? He that scattereth, increaseth. And he that withholdeth shall come to poverty. Sabi ng Book of Proverbs. Amen? Yung nag-scatter, scatter na scattered yan, ay increaseth. Madagdagan yung Gcash mo. But he that withholdeth shall come to poverty. Ibig sabihin withholdeth dyan, yung pagiging makasarili. Amen? Amen? Hindi naman po yung pagiging kuripot, kundi pagiging makasarili. Yung ayaw mong i-share sa iba, yung pagpapala. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, itong mayamang ito, siya'y mayaman, but is not rich toward God. Verse 21.
Kaya salamat po sa mga Kristiyano na the more silang pinagpapala ng Diyos, the more silang nagbibigay sa gawain ng Panginoon. The more silang tumutulong sa iba, the more silang nagbibigay, the more ding dumadagdag ang mga pagpapala ng Diyos. Amen? No po? Tinampo natin, no? If we invest in God's work, nandoon yung tunay na pagpapala ng Diyos. Amen? Itong mayamang ito, bagamat siya'y mayaman, pero wala siyang investment para sa gawain ng Diyos. Amen? Itinan po natin in Matthew chapter 6 verse 19, very familiar verse. Matthew chapter 6 verse 19. Kapag nag-ipon ka ng kayamanan dito sa lupa, ano sabi po dito? Matthew 6:19. Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Amen? But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan mo dinadala ang iyong treasure, ibig sabihin, nandoon ang iyong puso. Kung yung treasure na meron po tayo ay lagi tayong dinadala sa labas, sa mundo, ibig sabihin, nandoon yung puso natin. Amen? Amen? Kung mas marami tayong investment sa labas, for pleasure, for material things, ibig sabihin, nandoon yung puso natin. Pero kung ang treasure natin ay nasa gawain ng Panginoon, amen? Ibig sabihin, ang puso mo nasa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi tayo nawawalan ng giving sa love offering. Hindi tayo nawawalan ng giving saan? Sa ating mission giving. Meron po tayong sinusuporta ang mga missionary, amen? Locally, no? Na monthly, pinapadalan po natin sila, amen? Para sila'y makapagpatuloy sa pagpangangaral ng salita ng Diyos. Maaari hindi tayo nakakapunta sa mga lugar na yon, but through our giving, our treasure in mission giving, sila'y nakapagpatuloy sa Panginoon. At tayo po'y nag-iimbak ng kayamanan doon sa langit. Amen? Ano pa po? If we invest in God's work, nandoon po yung tunay na pagpapala. Proverbs chapter 3, verse 9. Ito yung sinasabi natin, pastor po natin kanina. Honor the Lord with thy substance and with thy first fruit of all thine increase. Amen? Amen. Ano po ang blessing if we give our first fruit? Verse 10, so shall thy barns be filled with plenty. Palitan nyo na lang po yan ng yung barns. Balitan nyo na lang banks. Amen. Your banks filled with plenty. And we believe, hindi lang po, lagi siya sinasabi dito, hindi lang material things ang blessing ng Diyos. May mga blessing ang Panginoon na minsan hindi kayang bilhin ng pera. Hindi kayang tumbasan ng pera. Yung maligtas yung magulang mo, is a blessing. Yung nadala mo yung pamilya mo sa gawain ng Panginoon, sa church, is a blessing. Na ikaw ay merong malusog na pangangatawan, amen, is a blessing. Iniingatan ka kapag ikaw ay nasa trabaho, is a blessing. Amen. Kaya salamat po, no, sa mga Kristiyano na sila po ay nag-i-invest sa gawain ng Panginoon. Dahil po ang tunay na naligtas, tunay na nakakilala sa Panginoon, ay binabago na po yung perspective natin pagdating sa material na mga bagay. Hindi po ibig sabihin na ayawan mo na yung material na bagay. Amen? Ibig sabihin po yung perspective. Amen? Yung pag-iisip natin. Tingnan po natin sa Luke chapter 19. Amen? Luke chapter 19, verse number 1. Tingnan po natin yung buhay
ni Zacchaeus. Amen? And Jesus entered and passed through Jericho. Chapter 90, verse 1, verse 2. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was chief among the publicans, and he was rich. Amen? And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Gusto makita ni Zacchaeus ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya lang ang problema ni Zacchaeus, siya ay taga-pandakan. Taga-pandakan po siya. Amen? Kaya ang ginawa ni Zacchaeus, verse 4, and he ran before and climbed into a sycamore tree to see him, for he was passed to that way. Amen? Gusto niya makita ang Panginoon, siya po'y umakyat sa puno. Amen? Para makita lang niya ang Panginoon. In verse number 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Ibig sabihin po, anumang maaari hindi tayo masyadong mapansin. Amen? Pero kaya tayong makita ng Diyos. Maaari hindi ka na pinapansin sa bahay. Amen? Pero Diyos, napapansin ka pa ng Diyos. Amen? Si Zacchaeus, nakita ng Diyos. Sabi, I must abide at thy house. Verse 6, and he made haste and came down and received him joyfully. Amen? Ibig sabihin po, si Zacchaeus ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Tinanggap niya ang Panginoon ng masaya. Amen? At ang sabi ng verse number 7, and when they saw it, they murmured, saying that he was gone to be a guest with a man that is sinner. May mga nagreklamo doon. Bakit pinuntahan niya ni Kristo? Ang taong yan ay makasalanan. Magnanakaw yan. Bakit pinuntahan ni Kristo yan? Amen? Minsan yung mga tao, kapag nakakilala ka na sa Panginoon, minsan hindi sila makapaniwala na ikaw ay Kristiyano na. Amen? Hindi sila makapaniwala na Bible na hawak mo. Na dati hawak mo ay baraha. Amen? Ang dating hawak mo ay bote. Ang dating hawak mo ay manok. At ngayon ang dala mo ay Bible. Naka-necktie ka pa. Amen? And, ito po, ang maganda po dito sa verse 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Nakita niyo po? Nagkaroon siya ng pagbabago yung kanyang pag-iisip pagdating sa pera, pagdating sa kayamanan. Dati ang kanyang pag-iisip, kuha lang ng kuha. Pero ngayon, naging giver na siya. I give to the poor, and if I have taken anything that any man by false accusation, I restore him fourfold. Sino man yung dinaya ko, ibabalik ko ng 4 na beses. Kaya kung may utang sa'yo si Zacchaeus na 1,000, magkano matatanggap mo? Ilan po? 8,000. 4,000. No? So, kumita ka pa. No? Sana maraming Zacchaeus na panangutang, no? Babalik ko ng 4 times. Amen? Kaya lang nangyari, 4 times mo nang siningil, wala pa din. Amen? I will restore him fourfold. Amen? Naging giver na siya. Naging mapagbigay na siya. Naging maluwag na siya sa pagbibigay. Na dati, no, yung iba sa atin dito, hindi nanghihinayang na bumili ng alak. Hindi nanghihinayang bumili ng sigarilyo. Amen?
Kahit bagong sahod, ubos ang sahod sa alak, sigarilyo, pulutan, hindi siya nanghihinayang. Pero bakit pagdating sa gawain ng Panginoon, pa nagbigay ka, nanghihinayang ka? No? Yung binigay na si Ninoy Aquino, sabi nga, bago ilagay sa offering bag, ay nagkanda, tanggal-tanggal na yung salamin ni Ninoy Aquino sa sobrang lukot. Amen? Amen? Pero salamat, si Zacchaeus nagbago. Hindi na siya nag-iipon ng kayamanan para sa kanya. Nandiyan po si Lydia, a successful businesswoman who believed in Christ and opened her home for the church. Binuksan niya yung kanyang bahay para sa simbahan. Amen? Bukas ang kanyang tahanan. O, pwede kayong mag-Bible study dito. Pwede dito magstay ang mga soul winner. Amen? Bukas ang kanyang tahanan para sa gawain ng Panginoon. Yan po ang pinakamagandang investment na mayroong eternal reward. Amen? Hindi kagaya ng mayamang ito. Bagamat siya ay maraming kayamanan, pero wala naman siyang reward na makukuha galing sa Panginoon. What shall a profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Ang sabi po ni John Rockefeller, one of the richest man in America, ano po sabi niya? He said later in life, after giving away much of his fortune, sabi niya, the poorest man I know is the man who has nothing but money. Sabi po ni John Rockefeller, the poorest man I know is the man who has nothing but money. Wala siyang ibang meron siya kundi pera lang. Amen? Amen. Sabi ni Kirk Cameron, isang actor, sino nakilala dito? No? You can have all the money in the world, but if you don't know God, you are bankrupt. Amen? Nasa iyo na lahat ng pera ng mundo, but if you don't know God, you are bankrupt. Amen? Kaya who is the real blessed? Number 3 po natin, blessing is in the living the Word of God. Living the Word of God. Yung mga namumuhay sa salita ng Diyos. Amen? Ano po sabi natin verse Psalms 128? Verse number 1, sabi po dito, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Pinagpala ang mga may takot sa Diyos at lumalakad sa Kanyang kalooban. Amen? May blessing ka nga. Marami kang ang pera. Pero pag wala ka sa kalooban ng Panginoon, hindi ka masaya. Amen? At isang araw, yan ay mauubos, mawawala. Amen? Amen? Blessed who fears the Lord. Blessed who are meditating and obeying His word. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Amen? Ang sabi po doon, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Revelation chapter 1 verse 3, ano po sabi? Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ang tunay na pagpapala ay sumusunod sa salita ng Diyos. At naniniwala po tayo, kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, hindi maaari na hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Kaya nga pong tunay nagpapala ay yung mga nasa Panginoon.
Panginoon. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa inyong mga salita na amin narinig. At pinakita niyo po sa amin ngayong umaga ang tunay na pagpapala. Hindi lamang po sa material na mga bagay, hindi lang po sa pag-iipon ng material na mga bagay, kundi yung mga blessing na pinagkaloob niyo po sa amin ay magamit po namin ito for your own glory. Magamit po ito sa gawain po ninyo. At patuloy niyo pong dumaloy ang inyong mga pagpapala, Panginoon. At higit po sa lahat ng pagpapala na meron po kami ay pagpapala hindi kayang bilhin ng pera, na meron po kaming kaligtasan, meron po kaming salita po ninyo, meron po kaming peace of mind, meron po kaming kagalakan na maglingkod po sa inyo. Sa pagpapatuloy po ng ating invitation, hilingin po natin, Pastor.